Na Buys Balot Law o Buys Balot Law. Magagamit nyo to pag alam nyo merong bagyo at medyo malapit ito sa inyo. Paano gamitin ang Buys Balot Law? Ngayon alamin natin ang direksyon ng hangin. So, ayan. Galing dito ang hangin. So, dapat mararamdaman nyo yan sa inyong muka. So, haharapin natin siya. So, dapat nakaharap kayo sa direksyon ng hangin. Ngayon, pag nakaharap na kayo sa direksyon ng hangin, itaas nyo ang iyong kanang kamay. Kaliwa pag nasa Southern Hemisphere. Pero dahil nasa Northern Hemisphere tayo, kanang kamay. So, pagkataas nyo ng inyong kanang kamay, sa bandang likod nito ng konti, nandun po ang ating bagyo. So, tamang-tama, itong malalakas na halo na to ay nanggagaling sa northeasterly wind flow at kay Bagyong Pipito na papunta po sa Vietnam. So, ito ang West Philippine Sea, nandito pong banda si Bagyong Pipito at palayo na po sa ating bansa. Magagamit din natin ang Buys Balot Law para malaman kung saan papunta ang bagyo. Ang gagawin lang natin ay kukunin natin ang direksyon ng hangin, tataas natin ating kamay at alamin natin ang general direction ng bagyo. Ngayon alam na natin kung nasaan ang bagyo. Ngayon kukuha ulit tayo ng mga samples sa ibang oras naman. Habang kumukuha kayo ng lokasyon ng bagyo, kapag umiikot kayo pa kanan, ang ibig sabihin niyan, nasa kanan nyo ang bagyo at kayo ay nasa danger side nito. Kapag kumukuha tayo ng general direction ng bagyo at tayo ay pumipiit naman pakaliwa, ibig sabihin, nandun tayo sa mas mahinang hangin nito. Habang kinukuha natin ang lokasyon ng bagyo, kapag nakaikot po tayo ng 180, ibig sabihin po niyan, dumaan po sa atin ang bagyo. Ngayon, kapag kumukuha tayo ng lokasyon ng bagyo at hindi na po tayo umigot, ibig sabihin po ay lumayo na po sa atin ang bagyo. Ang maganda example nito, ang Bagyong Pipito, hindi na po tayo iikot dahil papalayo na po ang Bagyong Pipito sa ating kinalalagyang lugar. Dahil ito sa counterclockwise na pag-ikot ng bagyo, kaya natin nalalaman ang kanyang general direction sa paggamit ng Buys Balot o Buys Balot Law.